Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagdebatihan kung dapat bang isampina ang impeachment court ang mga tax at bank records ng bise at kanyang asawa. Giit ng prosekusyon. Kailangan ito para mailabas ang katotohanan. Pero marin itong tinutulan ng depensa dahil isa raw itong fishing expedition na lalabag sa karapatan ng bise. Hindi pa muna naglabas ng desisyon ang mga senator judges dahil kailangan daw nila ng mas mahabang panahon para makapagpasya. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, naglatag nga ng kanilang mga argumento itong depensa at prosecution. Kaugnay nga po doon sa kahilingan na isampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa prosecution, dapat ilabas ito dahil ito ang magiging daan sa paglabas ng katotohanan. Salag naman po ng kampo ng depensa, paglabag ito sa karapatan ng bise. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, Mr. na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Pero pinapasabi na ito ng prosecution panel para magamit na ebidensya sa impeachment court. Gayun din ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusulong ng prosekusyon na maipasabi na ang mga dokumento, sinabi nitong dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case patungkol sa anilay hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ari ang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan for this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office. It must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng Anti-Money Laundering Council, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng bise mula 2007 nung nanungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Ani Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng bise. Nahalal na Vice President si Duterte noong 2022. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi pa ni Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay hindi hadlang sa impeachment court. Pinaalala din ng prosecution na minsan nang umaksyon ang impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kaya naman po, ang hiling namin sa Korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Ang argumento naman ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, kung papayag ang impeachment court sa hiling ng prosecution, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition din anya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose
that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag-an niya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank record na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din anya ang karapatan ng Mr. Dambise na isang pribadong individual. Hindi rin daw nararapat na pati ang mga bank documents noong hindi pa siya bise ay nais gamiting ebidensya ng prosecution. Today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Pagkatapos ng isang oras na caucus ng mga senator judges, inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na sa Lunes na sila magbibigay ng pasyakong pagbibigyan ang hinihinging subpoena ng prosecution. The senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Ayon po sa impeachment court ay sa Martes na yung susunod na pagsasalang ng witness at yan nga po si NBI Chief Melvin Matibag kaugnay pa rin sa sinasabing pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga umano'y irregularidad sa mga gastos ng Pilipinas nang mag-host ito ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Pagpalag ni Senador Alan Peter Cayetano na chairman noon ng organizing committee, tila binabawasan at iniisa sila sa minorya. Nakatutok si John Consulta. Isang monumento para sa mga atletang Pilipino. Ganon inilarawan ang cauldron sa New Clark City na sumimbolo sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Nagpatayo rin noon ng isang sports complex para pagdausan ng palaro. Makalipas ang 7 taon, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na maglulunsad siya ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa naging kasos noong 2019 SEA Games. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated.
at mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Dagdag ni Matibag, wala umanong ginawang bidding para sa pagpapatayo ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Sisilipin na rin ng NBI ang cauldron na iniulat noon ng SEA Games Organizing Committee ay nagkakahalaga ng 45 million pesos. Walang pinangalanan si Matibag pero pumalag si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Tumayo siya sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ang tinutukoy niya ang hinala ng minority sa Senado na tila isa-isa umano silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Giit ni Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng gusali. Ang namahala daw dito, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Ang nakaupo noong chairman ng BCDA ay si Vince Dizon na ngayon ay secretary ng Department of Public Works and Highways. Hinihingi namin ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Dagdag ni Cayetano, naapektuhan na daw ang impeachment court sa ginagawa ni Matibag. Lalo't nakatakda itong humarap bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. What you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Director Matibag sa naging pahayag ni Senator Cayetano. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ninakawan na, pinatay pa ang isang motorcycle taxi rider ng pasaherong nag-book sa Maynila papuntasan ng Cavite. Pero hindi pa nakontento ang suspect na nangikil sa misis at kapatid ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabook niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider na humandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. No one confirmed mo ma'am reported na may narate na putok. The area ma'am is medyo malayo sa mga kabahayan. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa sentido. Tapos wasak yun dito. Ayon sa pulisya, natunton sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ang suspect. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay dinaril niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung
motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng sospek ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado 12:00 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Nasa barangay daw po kasi siya. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po, na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya, kalat-kalat. Tapos doon po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll-up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang sospek. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Sabi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang sospek sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang sospek sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle on color Fender 45 na pistol. Walang pahayag sa media ang sospek na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nakapiit na si Senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail matapos kumpirmahin ng Philippine General Hospital o PGH na hindi na niya kailangang ma-confine sa ospital. Nakatutok si Bea Pinlac. Halos 9 na araw mula nang i-confine siya sa PNP General Hospital dahil sa mga inindang karamdaman. Inilipat na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si Senador Rodante Marcoleta na nakaharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Kaugnay ito sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kasi sa hiwalay na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital o PGH kahapon, hindi na kailangang ma-confine pa sa ospital ang senador. From yung x-ray, the blood clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. Kinumpirma ng UP PGH na nagkaroon ng pneumonia si Marcoleta, pero bumuti na raw ang lagay nito. Ang rekomendasyon nila, i-isolate muna ng 1 linggo ang senador. Kailangan lang kasi LLD ang isolation na siguro at least 1 more week. Bago dinala sa Payatas ay dumalo muna sa hearing sa Sandigan Bayan si Marcoleta ng naka-wheelchair, face mask at bulletproof vest. Hindi muna pinaghain ng sakdal si Marcoleta para sa kasong plunder dahil nakabinbin pa ang mosyon niyang ibasura ang reklamo laban sa kanya. Pero nang umalis ay naglakad na lang siya papunta sa coaster ng PNP CIDG na naghatid sa kanya sa New Quezon City Jail. May punto pang kumaway siya sa media. We will be abiding with it. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and the BJMP can abide with it. Tulad ng makulong sa Payatas si dating Senador Bong Revilla noong Enero, ay bumisita muli ang mga hukom ng graft court sa New Quezon City Jail. Ito ay para matiyak na may kapasidad itong matugunan naman ang mga pangangailangan sa kalusugan ni Marcoleta. Naghain naman ng not guilty plea sa kaso ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Pagdating pa lang nila ay may mga pasaring na si Defensor. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Si Manny Brunoan, ginawang state witness.
Si Amina Pangandaman na sinabi ni Senator Lacson, Presidente pa ng Islamic Bank. Nauna nang sinabi ng palasyo na walang masamang magtalaga ang Pangulo ng taong tingin nito ay kayang gumanap sa tungkulin ng maayos. Si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan naman, sinabi ng ombudsman na tetestigo para madiin si dating Speaker Martin Romualdez sa mga flood control case. Itinanggi naman ni dating Congressman Zaldico na kumikbak siya sa mga proyekto kontra baha. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang na sa mga person of interest ng pulisya ang Pilipinang live-in partner ng pinatay na American marine biologist sa Negros Oriental. Pati kapatid ng Pinay, kasama na rin sa iniimbestigahan. Nakatutok si June Veneracion. Walang nakitang indikasyon ang mga pulis na sa pilitang pinasok ang bahay ng pinatay na American marine biologist na si Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Isa ito sa pinagtataka ng Special Investigation Task Group Carpenter dahil taliwas sa naunang pahayag ng live-in partner ni Carpenter na persahan umano silang pinasok ng mga sospek. Palaisipan din daw sa Philippine National Police na pinatay ng mga sospek ang American national pero hindi ang kanyang 34 na taong gulang na live-in partner. Siyempre tinitignan din natin, why would you leave a witness? That's unusual. And she was left unharmed, relatively unharmed. Ay siyempre it will pose some questions to the mind of the investigators. Kaya kabilang na ngayon sa mga iniimbestigahan bilang person of interest ang kinakasama ni Carpenter. Sa ngayon sir, she is still considered POI sir. Baka kilala siya ng mga suspects, tapos baka hindi lang po niya kilala yung mga suspect. Parang ganun po, we are considering those angles po. Ayon sa PNP, nauna nang sinabi sa kanila ng live-in partner ni Carpenter na ginahasa raw siya pero hindi umano ganyan ang lumabas sa test na ginawa sa kanya. Yun po ma'am ang kwan niya, ang kiniklaim niya, but we already subjected her to for vaginal swab na it yielded negative po. Ayon sa pulisya, 7 taon nang nagsasama si Carpenter at ang kanyang partner at wala umanong away sa kanilang pagkakaalam. Pati kapatid ng Pinay ay itinuturing na rin ng PNP na person of interest. Isa umano kasi ito sa madalas magpunta sa bahay ng American national. They could possibly be upgraded into a suspect or depending on the result of the investigation, kung may naibigay silang nakatulong ay sila ang magiging witness po natin. Pero ang sabi ng partner ng biktima, 3 tinatayang nasa 20s ang edad ang basta bumaril sa biktima na hindi umano ng laban. Bukod sa mga gamit gaya ng laptop, tinangay umano nila ang cash ni Carpenter na umabot sa 75,000 pesos. Kaya robbery pa rin ang motibong tinututukan ng pulisya. Pero hindi inaalis ng PNP ang ibang posibleng anggulo. Inaalam pa rin ng pulisya kung sino ang 3 sinasabi ng partner na suspect. Isa din po sa mga titingnan natin, baka po naka-drugs o nakainom yung mga suspects, kaya gano'n na lang po kalakas ang loob nila. Sabi ng PNP, nagtuturo sa isang universidad sa Dumaguete si Carpenter. Bilang isang marine biologist, tinukoy niya ang Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mindoro bilang Center of Marine Biodiversity at nagsulong na protektahan ito. Kabilang din si Carpenter sa tumistigo para sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. We are looking at all angles. Smart na yung mga criminals natin ngayon. Di ba, diniscuss din natin na it could be a diversionary tactic yung pagkuha ng mga items to make it appear like it's a robbery. So, tinitignan po natin lahat ito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Simple, intimate, at biglaan. Yan yung kasal ng aktres na si Bea Alonzo at yung businessman na si Vincent Ko. Ang bali-balita lang kahapon ay kinumpirma na mismo ni Bea. May tumuldok din sa issue ng umano'y prenup. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Mari Zumali. Magmula ng mapabalitang sila na hanggang sa magpalitan ng I do, pinili ni Bea Alonzo at fiancé na si Vincent Ko na maging pribado. Tanging sa isang post ni Bea na may kalakip na love song na kumpirma ang kasal. Matagal ng spekulasyon ng pag-iisang dibdib mula Paco Church hanggang Europa. Pero pagkahaba-haba man ang prosesyon, ang tuloy nito sa Makati City Hall pala.
Sikreto at malayo sa mata ng publiko na naganap alas 7 ng gabi nitong Lunes. So mga kapuso, ito po yung Office of the Mayor at dito po kinasal sina Bea Alonzo at Vincent Co noong Monday. Napaka-intimate po ng kanilang wedding. Makikita natin dito lamang po sa maliit na kwarto ng alkalde. Ginanap po ang seremonya. Sa isa pong punto raw ng kasal ay hindi pa dala-dala ni Bea yung kanyang bouquet habang isinasagawa yung seremonya. At naiwan lamang ito sa mesa, kaya nag-take two pa raw ng kanilang ceremony para sa pangalawang pagkakataon, hawak-hawak na niya yung kanyang bouquet. Bilang respeto sa privacy ng mag-asawa ay hindi nagpaunlak ng panayam ang nag-officiate ng civil wedding na si Makati Mayor Nancy Binay. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source, hindi hihigit sa 10 minuto ang kasal na sinaksihan lang ng yaya ni Bea at dalawang common friend. Dagdag nito, Mayo pa binanggit sa alkalde ang plano, pero nagsabi lang na gusto na nilang pakasal nitong Biyernes o nitong Linggo. Pero di natuloy dahil sa 4-day work week sa lungsod. Lunes na lang inasikaso ang lahat ng papeles ng iisang tao para matuloy ang kasal, na isinekreto maging sa mga tauhan ng City Hall. Sa parehong araw din inihanda ang singsing at bulaklak. Walang professional photographer o videographer ang kasal na kinunan lang sa mga cellphone. Tinanggihan din ni Bea at Vincent ang alok na documentation ng City Hall. At bago pa gawing against all odds ang kanilang love story, nilinaw na ng abogado ni Bea ang mga haka-haka kung naging issue ba ang isang prenuptial agreement. Malian niya ito dahil malaya at voluntaryong lumagda si Bea at Vincent sa kasunduan bago pa nagpakasal. Kumbaga, no drama, just happy ever after. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.